Mapagpalang araw mga kahabi. So ang pag-uusapan natin ngayon ay pwede bang mag-alaga ng ibon kahit walang Certificate of Wildlife Registration o yung tinatawag na CWR. At tugunin din po natin yung mga tanong ng ating mga kahabi regarding po sa buhay mag-iibon. Okay po mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito at gusto nyo yung ganitong topic na napag-uusapan natin patungkol po sa pag-aalaga ng ibon, ay humingi ako ng favor man lang mga kahabi na pakisubscribe po yung ating YouTube channel Olen Aviary at iba pa. Okay po, so let's go. So yung tanong ng ating kahabi na si Edward, tanong ko lang sir, meron ako ngayong 4 na parakit for pet keeping lang talaga. Wala akong planong magbenta. Kailangan po ba yan kunan ng permit? Thanks. Okay po, so ako si Edward, kahabi, maraming po salamat sa inyong tanong. So dumidepende po tayo kahabi sa policy, rules and regulation ng DENR. So ayon po sa DENR na kailangan iparehistro natin ang ating aalagaang ibon kung ito man po ay pet or pararamihin. Okay po, kung ito yung ating nakakahiligan na napapabilang sa red list categories ayon sa International Union for Conservation of Nature. Ito yung IUCN. So yun po yung patayan nating kahabi, ako si Edward, na lahat ng napapabilang dito sa red list categories ay kailangan po nating iparehistro sa DENR. Kahit ito po ay pang pet lamang, kung ito po ay pang breed o ipararamihin. Okay po, or kahit ibibenta ito ay kailangan iparehistro sa DENR. Okay po, hopefully kahabi, ako si Edward ay meron tayong natutunan na ngayon pa lamang po ay paghandaan na natin na maparehistro yung inaalagaan nating pet. Okay po, kasi nakakalungkot kung ito po ay ma-question ng DENR tapos wala po tayong may papakita, ay posible kong ma-confiscate yung ating inaalagaan ibon. Okay po kahabi, pero tayo na natutunan. At ganoon din po yung katanungan ng ating kahabi na si Iskalakian. Kahabi, mga San Kunyuko is from farm at may legal papers. Okay, mabuti naman po yan kahabi. Naman sila, kaso may Indian ringneck na gusto kita sa akin from another seller, kaso deed of donation lang daw ang maibibigay niya, di ko naman siya kamag-anak. Okay po, ipipiling ko kuman siya, paano pagkukuha na ako ng CWR? May isasama ko ba sila? Isabay sa pag-apply ko ng CWR. Salamat. Sana masagot. Salamat po. Okay po. So, Iskalakin. So, meron kayong mga katanungan dito. So, unahin po natin ang inyong mga katanungan. So, mabuti kahabi yung nakabil nyo sa ay meron na pong legal papers. So, pwede nyo na po yan iparehistro. Doon sa pangalawa nyong tanong, yung Indian ringneck na gusto nyong ibenta from another seller, pero mag-i-issue siya ng deed of donation. So, what if kung deed of sale na lang i-issue niya, kung pwede rin naman siya mag-issue ng deed of donation? Di ba po ba? Hindi po pwedeng mag-issue ka lang ng deed of donation tapos hindi ka po pwedeng mag-issue ng deed of sale. Dahil yung deed of donation nag-i-issue mo ay inyo rin pong ipapanotaryo ito. So pares lang din po yan ang procedure ng deed of sale. Okay po, sa deed of donation maaari tayo ma-question dahil kailangan kamag-anak up to 3rd degree ang mag-i-issue ng deed of donation. So sayang lang din, baka ma-question tayo at hindi rin po ma-aprobahan. Okay po, so kung mag-i-issue lang din naman siya ng kahabi, tanong nyo, Iskalakin, kung mag-issue lang din naman siya ng deed of donation, deed of sale na rin po ang i-issue sa inyo. Same procedure din po yan. Pag gumawa siya ng deed of sale, ay papanotaryo na rin po. Wala na pong question dyan. Okay po. Ngayon, kung magkalayo kayo ng area,
or bayan or probinsya or region, kailangan magpagawa rin po kayo ng LTP. Ang magpapagawa niya po yung si seller or si breeder na kukunin niya or ipapagawa niya sa DENR. Okay po. So yun lang po ang may advice ko. So kung hindi kayo magkaigi sa kasunduan ninyo, ay yung iparehistro nyo na lang po yung Santonyor dahil meron naman po siyang papel. So to be follow na lang po yung Indian ringneck na gusto nyo i-avail. Okay po. So para sigurado po yung inyong usapan. Okay po. So maraming po salamat. Hope nakatulong iskalakin. At ganun din po si Kahabi Darwin Lerona. So meron din po si Kahabi Darwin Lerona na katanungan. Idol, tanong lang po. Pag kumuha po kayo ng 2 heads na alps sa farm, tapos meron ka ng alagang alps sa bahay, pwede na po bang isama sa pagrehistro sa DNR? Maraming salamat and God bless. So Darwin Lerona, so nakakalungkot pong sabihin na hindi po pwede dahil yung nabili nyong heads sa na alps sa farm ay meron po yung bilang. Kung dadagdagan nyo ng bilang tapos ipaparehistro nyo, maki-question po tayo doon ng DNR kung bakit ang dami ng bilang tapos sa deed of sale or official receipt or deed of donation ay ito lang ang bilang. Halimbawa, ang nakuha nyo po ay 2 heads na Alps 2 na nakuha nyo sa farm. So yun lang po yung inyong mapaparehistro sa DNR dahil 2 heads lang po yung nakalagay. So yung existing nyo na ibon sa inyong bahay ay hindi po siya mapaparehistro. Okay po. So hope nakakakuha tayo na idea regarding po sa ating talakayan, mga kahabi, at doon po sa inyong mga katanungan. So Darwin Lerona, yung inyong na-appeal na may papel ay yun lang po ang inyong mapaparehistro. So ganun din po yung katanungan ni Kahabi Gilyar Carl. Sir, paano kung may papers and receipt naman galing sa legal na ang ibon mo? Okay, maganda yan. Pero late mo na siya na ikuha ang CWR sa DNR. Tapos nagkaroon na ng inakay. Bali na una po magkainakay bago nagkuhaan ng CWR. Okay po. So kung meron naman papers ang inyong ibon na inyong na-avail, ay pwede nyo naman po yung iparehistro. Okay po. So ang ipaparehistro lang po muna yung mayroon pong papel at kung ilang piraso yung inyong naparehistro, kung ilang piraso po yung inyong na-avail, ay yun lang po muna ang inyong naparehistro. Okay po. Kung ito po ay tunay naman na anak ng inyong na-avail, ay pwede nyo naman sabihin sa DNR na late registration lang tapos nagkainakay. So pagdating ng QBR, pag magsasubmit na kayo ng QBR, pag naaprubahan na yung inyong CWR, ay meron na po tayong obligasyon na mag-send ng QBR. So itong QBR ay din nyo na po i-attach yung bilang ng inakay ninyo. Okay po mga kahabi. So yun na lang po ang gagawin ninyo na i-attach sa QBR. Hindi nyo na po kailangan iparehistro yung mga inakay na inyong na-avail. Unahin nyo pong iparehistro yung inyong na-avail na merong papel. Tapos pag na-aprobahan kayo, sabihin nyo sa DNR na nagkaroon na po ng inakay. Okay po mga kahabi. So hopefully meron tayong nakukuhang idea regarding po sa inyong mga katanungan. Maraming po salamat. At ganoon din po kahabi yung katanungan ng ating kahabi, last but not the least, si Ronald Ignacio. Kanyang katanungan, sana nga pwede kahit walang resibo na galing sa farm para naman maging legal ang ating pag-aalaga. Legal ang pag-aalaga naming mga ibon. Kaya lang ang DNR din naman tumutulong sa mga breeder. Okay po. So sa simula, katulad ng ating mga content na lagi natin pinapaalala sa mga kahabi natin na kung magsisimula tayo ay lagi nating
sundin at ang batas ng DNR. Ito yung Republic Act 9147, Conservation and Protection of Wildlife Species. Okay po. So, kung kasalanan natin kahabi ang ating pag hindi pagpaparehistro sa DNR, ay wag na po nating sisihin ang DNR na hindi sila tumutulong. Ngunit ang DNR lang po ay nagpapatupad. Okay po mga kahabi. Okay po, kahabi, hopefully meron tayo mga natutunan. So dun sa topic natin, kung pwede bang mag-alaga ng mga ibon kahit walang Certificate of Wildlife Registration. So dalawa po ang kasagutan dyan. Opo, pwede tayong mag-alaga kahit walang Certificate of Wildlife Registration. Dahil marami na rin po tayong mga kahabi na nag-aalaga talaga naman ng ganitong mga species. Okay po, kahit mga endangered species ay meron tayong mga kahabi na patuloy. So, pwede po mag-alaga. Ngunit sa pangalawang sagot, haharapin natin yung consequence na posibleng mangyari sa atin. Okay po, pag wala tayong Certificate of Wildlife Registration, ito po yung pwedeng makumpiskate ang ating mga inaalagaan. So sayang lang naman kung tayo ay makukumpiska lang yung ating pag-aalaga. So ang DNR po ay ini-encourage na magparehistro ng mga species na ayon sa IUCN ay red list categories. Dahil para ma-monitor nila ang mga bilang ng mga species dito sa Pilipinas na nag-aalaga. Kasi kung hindi pa tayo nagpaparehistro, hindi nila malalaman na tayo ay nag-aalaga ng mga species or yung mga ibon. So yun po ang mandato ng DNR upang ma-record nila sa database. Okay po? At hindi rin po pinahintulutan ng DNR na mag-possess tayo, na mag-alaga tayo ng mga illegal. Okay po? So, sa atin na po mga kahabi, kung tayo ay susunod or mag-aabil ng mga kailangang gawin natin para maparehistro ang DNR. Sa topic natin, pwede mag-alaga, pero haharapin natin yung consequence. Okay po, kung alam natin na kailangan ng parehistro, tapos hindi po tayo nagpaparehistro, meron po tayong kakaharapin na mga kaukulang katusahan dahil sa batas ng RA 9146. So tayo na po mapili kung saan tayo lulugar. Okay po, hindi po ito kasalanan ng DNR, hindi rin po ito kasalanan ng hindi alam. Ang kailangan dito yung solusyon. Okay po, kung nalalaman natin, gawin na po natin ang hakbang. Okay po, hope mga kahabi, meron tayong mga natutunan regarding po sa ating usapin kung pwede bang mag-alaga ng ibon kahit walang Certificate of Wildlife Registration. Hope meron tayong mga natutunan, at kung nagustuhan yung video na to ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Avery at Dibo. Okay po, shoutout po sa inyo mga kahabi at sa mga viewers natin dyan at sa mga subscriber. Malakas po ang hangin dito kahabi. So nandito po tayo sa rooftop. Okay po. So shoutout po sa inyo kahabi Melchor at Ben Kula, kahabi Luer Dualan, Lori Dualan, shoutout po. At si kahabi Ines Bartina, shoutout po. Si Nextube TV, shoutout din po sa inyo kahabi. At si Calixto Alibango Jr., shoutout din po. At si last but not the least, si Mar Senpai, shoutout po sa inyo mga kahabi sa patuloy nyong pagsuporta sa ating munting channel. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. At lalo-lalo na po kung walang pag-aalilangan sa ating pag-aalaga. So unti-unti na po natin mga kahabi na ma-produce, ma-provide natin ang mga requirements para maparehistro natin. Para sa pag-aalaga natin, wala pong pangamba. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.